God, we thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami pumili ay ginising mo para magtipon-tipon sa kapong ito. To worship you, to glorify your holy name, to offer you our lives, Lord, our heart and our minds, O God, even our offerings of worship. Father, thank you for this opportunity na ibinibigay mo po sa amin para mapalakas kami sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. And Lord, just use me as your instrument this afternoon, O God. I have no power of my own, no ability of my own. I cannot save your people, O God, even those who are watching online, O Lord. But Father, you are our God who is mighty and great, who is able to supply all the needs of your people, able to meet the needs of every one of us who are watching and who are listening right now, O God. Father, have your way in this afternoon. Cover us with your precious blood. And let your Holy Spirit move in our midst, O God, to give us the understanding, O Lord. Father, this is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. So let's all be seated in the presence of God and praise the Lord for this beautiful afternoon na ibinibigay niya sa atin. Amen. So good afternoon, Wednesday. Hallelujah. Okay, so good afternoon din sa ating mga online viewers na laging nakaantabay para sa ating programa. Amen? So, salamat din sa Panginoon. At ayan, meron tayong kalakasan ngayon. Meron tayong pagkakataon muli na magsamba sa Panginoon. Amen? So, you know, every day here in Hong Kong is a blessing from God. Every day off is a blessing, kahit weekdays yan. Minsan ayaw ng mga tao ng weekdays kasi parang kukunti kasi ang tao, di ba? Ang lalalot na no weekdays, di amo da nga day off da. Na wala silang ayaw nila ng weekdays day off kasi kukunti lang ang tao. But you know, we still thank God kahit na weekdays ang binibigay ng amo mo na day off mo. Praise the Lord pa rin at may day off ka. Yung ibang mga workers na walang day off, di ba? Alam niyo sa Taiwan, they will only go out. Meron pa yung lumalabas na kaya tinawag namin na anniversary brethren. Kasi anniversary lang namin nakikita. Kasi the whole contract, wala silang day off, talagang hinihingi lang nila na favor from their employer na makalabas sila sa Sunday celebration. Okay? So, praise the Lord, kahit weekdays na ang binibigay ng amo ninyo, praise the Lord pa rin at yun. Kaya may gawain tayo dito sa church para walang rason ang bawat isa na, ay, hindi ako nakapagsamba, hindi ako nakapag-church kasi wala namang church na open. That's why we are opening the church from Monday hanggang Sunday. Amen? Kaya, let's give the Lord our best. Okay? Because God is always giving His best unto us. Amen? So, if we are going to open 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5, we could see here na merong babala po ang ating Panginoon. 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5. Let's read first. You should always know this, Timothy. This is Paul speaking to Timothy. Si Timothy po ay spiritual son ni Paul. Kasi alam po natin na si Paul po ay isang apostol na single. Siya po ang apostle ng mga single. Kaya, yan, may apostle tayo, mga single dyan, gaway-gaway. May sarili tayong apostle, okay? So, the apostle of the singles is no other than Paul, dahil hindi po siya nag-asawa. Pero marami po siyang spiritual children. Marami siyang inakay na mga tao para dalhin sa presensya po ng ating Panginoon para makapaglingkod din sila. So, binibigyan niya ng babala si Paul. Sabi niya, dapat alam mo to. In other version, but mark this. Sabi niya doon, markahan mo ito. You should always know this, Timothy, that in the last days, there will be very difficult times. Kaya huwag po tayong magtaka ngayon, ay, bakit parang patong-patong ang problema? Hindi pa nasusolve ang isa. Meron na naman, di ba? May nagigera, tapos meron pang mga ibang mga krimen na nangyayari sa ating kapaligiran. Ayan, may crisis sa Pilipinas, sa oil crisis, kasi wala tayong sariling supply ng oil. Kaya yan, naabutan din namin ang, anong tawag nito, fair rise. Anong tawag dito? Pagtaas ng pamasahe. Okay, so parang may 10 piso yata na pagtaas ng pamasahe. It's because of
kamahalan ng crudo. And you know, ang linis ng kalsada. Bakit? Wala ng traffic. Ayaw na nilang magbiyahe. Kasi yung taxi, alam nyo, yung taxi paikot-ikot yan. Whether may sakayan o wala, paikot-ikot lang sila dahil naghahanap sila ng pasahero. Pero ngayong mahal ang crudo, ayaw nilang magbiyahe. Kasi syempre sayang yung time mo na nag-iikot-ikot, tapos umaandar yung nako-consume yung gasolina mo, tapos wala kang pasahero. So talagang nung umuwi kami, ay malinis ang kalsada, hindi masyadong traffic. Kasi piling-pili ang mga sasakyan na nagbibiyahe. So, yun na ang ginawa nila. Ang ginawa na nila dahil hindi naman nag-declare ang government na magtaas ng pamasahe. Ang ginawa na lang ng mga organization is parang sarili na lang nila na patakaran na para may magbiyahe. Kasi kawawa din yung mga tao kung walang masakyan. So, kailangan mag-compromise. Kailangan pumayag ng mga tao na magkaroon ng increase of ng pasahe para may masakyan sila kaysa naman sa wala silang masakyan. So yan, nag-compromise, pumayag sila. So ngayon, meron nang nagbabiyahe pero tumaas po ang presyo ng pamasahe. So, even that thing, akala natin, ay, bahala ang Iran kung magyera sila dyan. Hindi natin pwedeng sabihin na bahala kasi apektado tayo. You see, kahit wala tayo sa Iran, wala tayo sa Middle East, daman natin yung nangyayaring gyera doon. Amen? So there will be very difficult times in the last days, sabi ng Panginoon. Yan ay patikim lamang, hindi pa yan ang full-blown na difficulty. Amen? So sabi ng, binibigyan na tayo ng babala ng Panginoon na huwag na kayong magtaka. Do not be surprised at what is happening around you because it was already prophesied in the Bible na talagang in the last days ay talagang magkakaroon ng increase of wickedness. Okay, and in the next verse, ano ang sabi niya dyan? For people, kung bakit there will be difficult times, because people will love only themselves. Yan. Magiging makasarili ang mga tao. Wala na yung awa nila sa ibang tao, wala na yung pagiging matulungin. Kaya ngayon, even sa, you look at this generation, noon kung mayroong matanda na ang dami-daming bitbit, sige tutulungan mo. Okay? Ngayon wala silang pakialam. Walang maupuan yung matanda, walang maupuan yung buntis, wala silang pakialam. Okay? So, people will become lovers of themselves. Yung kapakanan na lang nila, ang iniisip nila, at ang matindi pa, and their money. Not only themselves ang minamahal ng mga tao, pero pati yung kayamanan nila. So people will become lovers of themselves and their money. They will be boastful, magiging arrogante, magiging mayabang, and proud, scoffing at God. They are mocking God. Ayaw nilang maniwala sa Panginoon. Ayaw nilang seryosohin ang mga salita ng Diyos. Ayaw nilang bigyan ng pagkakataon ang Panginoon na kumilos sa kanilang buhay. Ibig sabihin, in short, wala silang takot sa Panginoon. And that is what is happening right now. Disobedient to their parents. Yes, people nowadays. Nung umuwi ako ay nasasabunutan ko ang sarili ko dahil hindi mo mapalo ang bata. So sarili mo na lang ang sabunutan mo. Para mailabas mo yung inis mo. Kasi walang nakikinig. Nalabas na yung throat mo. Wala pa rin nakarinig sa sigaw mo. Ano? Wala, as in wala na. Ikaw na lang ang mag-adjust talaga sa mga klase ng mga bata ngayon. You know, bumili ka na nga ng mangga, bumili na nga ako ng mangga. Biglang akala ko, sabi nila, gusto namin ng mangga. O sige, nandiyan ang mangga, kabibili ko lang. Tapos biglang dala nila ang platito at saka kutsilyo at saka yung mangga. Sabi nila, can you peel it off, tita? Oh, come on! Oh, come on! 12 years old, 13 years old. Sabi ko, amayan nyo nga amoy. Hindi nyo ba alam magbalat ng ano? No, we don't know. Ay, sus, po kasano ba kikastoy? Paano pa yan? Marunong kayong mag-curl ng inyong mga kirimatman. Mga pilikmata ninyo, marunong kayong mag-curl dyan. Hindi kayo marunong magbalat ng kakainin ninyo. Ay, iba na talaga ang mga bata ngayon. Tapos kung papagalitan ng magulang, mas malakas pa yung boses nila kaysa sa nanay nila. Ay, kaya
napapag-isip, nagpapasalamat ka na lang kay Lord na single ka. Ay, salamat na lang Lord at single talaga ako. Imagine kung, ay naku, ayaw kong imagine. Sa imagination pa lang, ang hirap-hirap na, so how much more kung actual na talaga. Diba? People now, even the children, they become disobedient to their parents, ungrateful, ayaw, hindi na mapagpasalamat. Handa nga man nagpasalamat dun. Amen? Hindi marunong magpasalamat ang mga tao. Ginawan mo na sila ng kabutihan mula nung bata sila hanggang lumaki, hanggang sa pinag-aral mo, hanggang sa nung nagpakasal, pinakasal mo, sinagot mo ang pangkasal. Nung nagkaanak, sinagot mo ang pangbinyag. Tapos nung nanganak na, sasagutin mo na naman ang pang-aral ng anak niya. O di wow! Pag-isipan mo, because people nowadays, you will struggle. Many are struggling right now. Because yung ginawan nila ng sakripisyo, they become ungrateful. Wala man lang mapakinggan na, thank you auntie, thank you lula, thank you mama, sa sacrifice mo. Ngayon wala na. Gumawa ka ng mabuti, wala lang. After na makuha nila ang gusto nila, wala na. Nowhere to be found na sila. So kailangan po natin ng wisdom, mga kaibigan. Okay? Especially at this moment. Meron tayong kapatiran na sa sobrang tulong niya, nakalimutan niya na ang sarili niya. Nung ngayon na nag-for good na siya, dahil matanda na siya, nag-uulyanin na, wala. Hindi bumabalik yung kabutihan niya sa kanya. It's because people will become ungrateful. Hindi nila iisipin na, ay, kaasingot yung tita ko, kaawawa naman itong tita ko, ako nga ang maglaba ng damit niya, ako nga ang magluto ng kakainin niya kasi hindi na siya nakakakilos. Wala nang ganun ngayon. Kung meron man, iilan na lang. Kaya, nowadays people are struggling because people are ungrateful. So mag-ingat. But then, wag tayong magulat dahil ito pa lang, sinulat na ni Lord para mabasa natin. So they will consider nothing sacred. Wala silang i-consider, wala silang iisipin na, ay, inayan, o kaya, ay, bawal yan, ay, masama ito. Wala silang tinatrato na sagrado. Even our worship, even our faith to the Lord is no longer sacred to them. Amen? And in verse 3, ano pa ang nangyayari sa kapaligiran natin ngayon? They will be unloving and unforgiving. Yes. Hindi na, wala ng love. The love of most will grow cold. They will be unforgiving. Maraming mga tao ang nagkikim-kim ng galit, ayaw nilang magpatawad. They will slander others and no self-control. You see? Yan. Kaya dumami ang nadamay pa tuloy ang pangalan ni Marites. Diba? Hindi naman ganun ang meaning ng pangalan ni Marites, pero binigyan nila ng meaning na pagiging chismosa. Kaya umaalma ang mga Marites natin dito sa church. Kapag nababanggit ang kanilang mga pangalan, nagre-rebuke sila, ay, in Jesus' name. Kung bakit naman kasi ginawang chismosa ang pangalan ng Marites? Ano? So, they will slander, sisiraan nila ang ibang tao in order to feed their needs and want para makuha nila ang kanilang mga gusto. They will be cruel and have no interest in what is good. Yes, magiging palalo ang mga tao. Wala silang interest na gumawa ng kabutihan. Kasi ngayon na, parang nagpantay na mabuti at masama, okay lang, acceptable sa lipunan. Parang ganun na ang nangyayari. Amen? That's why, ang mga bata, kaya ipanalangin natin ng generation na ito, it's because ito yung talagang tinututukan ng demonyo din. Meron yung isang jeep na, alam niyo sa Manila kasi, daming mga street children, no? Yung mga palahaboy sa kaliit. Meron silang isang jeep na pinasok, pinagkukuha yung mga gamit ng mga pasahero. Siyempre, mas madami yung mga bata, talo ang mga passengers. Amen? So, kung iisipin mo, bakit? Ang babata pa nila, nag-uumbing na. How could they do such a crime? Pero, talagang ganun. Ganun na ang sitwasyon ngayon. Amen? Ganun na talaga ang mga pangyayari ngayon. Why? Because of the evil or the wickedness of the world ruled by Satan. So, people will become cruel. Wala ka nang makikita. Kukunti na lang ang makikita mo na mabait at mabuti sa mundo nito. Because many people have no interest in doing what is good. And in the next verse, ano ang sabi niya dyan? They will betray their friends, be reckless, be puffed
up with pride and love pleasure rather than God. Yan, mas mahal nila ang makamundong gawain. They betray friends. Kaya yan, yung mga best friends, wala na yan ngayon. Kokonti na lang ang meron. Iilan na lang ang nag-i-stick together. There will always be a point wherein best friends will betray best friends. Friends against friends, family against families. Okay? Even brethren against brethren. Hindi na kailangan pumunta sa Iran para makakita ng gyera. Sa loob ng family, may gyera na. Di ba? Kung nagpapasagan ng pinggan, o kaya nagbubulyawan, sapakan, sundukan, ayan. There is war wherever, anywhere. Okay? So, yan, there will be betrayal and people will now become lovers of pleasure. Kung ano na lang ang gusto ng katawang ito, yun na ang nangunguna. And hindi na nila inaalintana o hindi na nila iniisip ang pagmamahal sa pamilya. And in verse 5, what does it say? Sabi niya, they will act as if they are religious. Yan, hindi po excuse ang mga Kristiyano. Hindi po excuse ang mga Kristiyano. Sabi niya dito, they will act as if mga Kristiyano, they claim that they are Christians. Pero but they will reject the power that could make them godly. It's just like telling the world that you are a Christian, but it does not show in our character. Yeah? It does not show in our character. We preach, we sing worship, we lead worship, but then pagkatapos natin bumaba dito sa pulpit, we become balasubas, we become worldly. So, we act as if we are religious, but then we are denying Christ in our life dahil hindi po nakikita ang image and likeness ng ating Panginoon. The character of Jesus is not being shown in our life. Kaya ganyan na po ang mga tao ngayon. Even in the church, nangyayari po ang mga ito, mga kapatid. That's why Paul is warning Timothy and all the rest of the Christians, and that includes us. Amen? Na mag-ingat. And so, paano tayo mag-iingat in this end time? These are all happening in the end times. Sabi ni Paul, these are all happening in the end times, terrible times. Okay? The end times will become a difficult time. Pero ano ngayon ang gagawin natin? Ang kasagutan po ng lahat ng questions or lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran or mga gabay natin is nasa Biblia din po. Kaya ang pinag-aaralan po natin sa hapong ito is end time guide. Okay? Paano tayo mag-guide? Kung ganito ang nangyayaring kasamaan dito sa mundong ito, paano tayo mag-guide para hindi tayo maging kaparte ng kasamaan, kundi maging kaparte tayo ng righteousness, ng katwiran, okay? Para maging ilaw tayo sa mundong ito. Let's open our Bibles in the book of 1 Corinthians chapter 16, verse 13 to 14. Ito po ay isang bersikulo lamang, pero ang dami. Nandito na lahat yung steps, yung guide natin, para tayo ay maging matapang at maging malakas, standing firm in this end time, para hindi po tayo maging biktima ng difficulty or wickedness in this end time. Sabi niya, be on your guard, stand firm in the faith, be men of courage, and be strong. And in verse 14, do everything in love. Kaya, isa-isahin po natin. Let's dissect this verse. Iisang bersikulo, pero nandito na lahat ang ating pangangailangan. But then, let's do it one at a time. So, unang-una, na-guide natin in this end time is to be on our guard. Okay? Let's be on our guard. Be on your guard. Against what? Ano ang babantayan natin? Ano ang gwagwardyahan natin? 1 Thessalonians chapter 5, verse 6, be on your guard, not asleep like the others. Stay alert and be sober. Yes, bantayan natin na tayo ay manatiling gising sa pananampalataya. Amen? Bakit? Marami na po ang natutulog.
Amen? Marami na ang nagre-resign. Marami na ang nagre-retire kahit hindi pa retiring ang kanilang mga taon. Amen? Feeling nila matanda na sila. Okay, pero in serving the Lord, there is no retirement. If you feel like retiring, sabi ni Pastora Verna, if you feel like retiring, you put another tire. Imbis na mag-retire ka, you add another tire to keep you moving. Amen? Kasi ang retiring, pag re-retire, is stopping. Kasi wala ka ng lakas. Stopping because wala ka ng motivation. You are retiring kasi there's no more goal. But instead of stopping, you put another tire. Amen? Tama nga naman. If you feel like retiring, you put another tire. Be on guard, sabi ng Panginoon. Maging alerto kayo, maging mapagmatsyag kayo that you do not sleep. You do not sleep because time is running short. Jesus is coming soon. At pagdating ni Jesus at nakatulog ka, ay, masasaran ka ng pintuan. Malilate ka. Amen? Ano pa ang babantayan natin? Matthew 24:42, keep watch because you do not know on what day your Lord will come. Yes. Kung bakit tayo magiging on guard, kung bakit tayo mag-keep guard, be on your guard, is because we do not know when the Lord will be coming. Kailangang nakatayo ka. Alam nyo yung gwardiya? Nakatayo palagi yan. Laging alert. Bakit? Hindi niya alam kung kailan uuwi ang boss niya. Diba? Kung dumating yung boss niya tapos nakaidlip siya, ay, chow lang. You are fired. Kunanti amo. Kaya ka nga hinire na bodyguard, kaya ka nga hinire na security guard para magbantay. Amen? Pero kung hindi ka nagbabantay dahil natulog ka, ay wala. You will be fired from your job. And it's the same in the spiritual. God is asking us to be on watch. Day and night. Hindi naman sinabing 24 hours na dilak ka. Okay? Hindi po literal. Ibig sabihin po, spiritual, na dapat gising ka, naglilingkod ka, on fire ka. Kasi hindi natin alam kung kailan darating si Lord. Amen? We do not know. Kung alam sana natin, hindi magkahanda tayo 5 minutes before. Diba? Kagaya ni amo mo. Kung hindi sinabi ni amo kung magbabakasyon sila, for example, pero hindi ka sinabihan kung kailan sila babalik, ay palagi kang naglilinis kasi hindi mo alam eh. Baka maabutan ni amo, madumi yung bahay nila. Pero kung alam nila, sasabihin na, we will come back on Friday at 3 o'clock p.m. 2:30, tsaka ka palang maglilinis. I'm sure. Yun yung nature natin eh. Nature natin yung last 2 minutes, di ba? Yung last 2 minutes, tsaka kayong pagsabayan tibak, yung kansagad, gantunas. Bakit? Nagpabanjing-banjing tayo kasi alam natin kung kailan babalik. Pero pag last 2 minutes na, ayaan, sige, para alam nyo yung fast forward na tao. Na video na ang bilis-bilis kumilos. Ganon. Okay? So, hindi yan uubra sa atin. Alam kasi ni Lord na gano'n yung attitude natin. Kaya, hindi niya sinasabi kung kailan siya darating. In order na palagi tayong naghahanda. Amen? Ano pa ang i-watch out natin para maging on guard tayo palagi? 1 Timothy chapter 4, verse 16. Keep a close watch on yourself and on your teaching. The way we conduct ourselves, the way we live our life here on earth. Bantayan natin. Baka naman simba naman tayo ng simba. Tapos pagkatapos natin sa simbahan, worldly naman tayo pagkatapos. So it does not count. It does not work with God that way. Kailangan na, let's keep watch on the way we conduct ourselves, our life here on earth. Sabi ng Panginoon, di ba merong yung verse na, live as wise, not as unwise. Okay? Maging matalino sana tayo sa ating pamumuhay na sumusunod. How do we become wise in the sight of God? When we obey the word of the Lord. Sabi ng Panginoon, wise are those who hear the words of this,
who hear the words of mine and puts them into action. Kaya, we become wise if we put the word of the Lord into action. Okay? So yan, maging magbantay po tayo. Let's be on guard on how we live. Huwag tayong hipokrita, huwag tayong maging doble cara, double face, ibig sabihin, oh, we are so religious. And then, kagaya ng pinost ni Sister Margie sa leaders group na magandang mag-preach, ang galing mag-preach ng babae. Oh, repent and be baptized. Nandun siya sa palengke and she is preaching about Jesus. Repent and be baptized. And then meron isang matanda na apakan yung paa niya. Ay, nasaktan siya, pinagmumuran niya yung matanda. So you see, the same mouth that preaches the word and the love of God, and same mouth that curses people. Oh. Kaya iisa lang ang binigay ni Lord na bibig natin para mamili ka kung saan mo gagamitin. Paano kung dalawang magkabilaan? Pang-curse, pang-praise. Pero matalino sila. Isa lang. Pag nagpili ka, tipang usaram. Mamili ka saan mo gagamitin? Sa praise, or sa pagmumura, or sa pagsigaw-sigaw mo na pangungot niya sa kapwa, o kaya sa sobrang galit mo. Oh, so we need to choose how we use our mouth. It should be for the glory of our God. Amen? So we need to see, we need to watch out on how we conduct our life. Kasi kahit gifted ka, kahit talented ka, even if you bear the gifts of God, but you do not bear His character, it does not count. Amen? Kahit na matalino ka, ay, nagpintas, ay, ang galing ng kapatid na ito, pero ang pangit ng ugali niya. O, ganun naman ang comment sa atin. Wala din, di ba? So, kailangan po na bantayan natin kung paano po tayo namumuhay. Amen? Because there are many people surrounding us na we are surrounded by great cloud of witnesses. Binabantayan nila ang ating buhay. Especially your family, yung mga loved ones natin, binabantayan nila ang ating buhay. Lalo na kung magpo-post ka palaging sa simbahan. Akala nila, oh, si ate palagi na lang sa church ang picture niya, walang ibang location. Pero kung tatawag naman, parang palaging tigre. Diba? Hindi nagmamatch. Diba? Hindi nagmamatch yung picture mo sa the way we conduct our life to our families, with our families. Amen? So mag-ingat tayo para maging pagpapala po ang ating buhay. Ano pa ang gwagwardyahan natin? Luke chapter 12 verse 15. Then He said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. You see? Bantayan natin ang ating mga buhay against all kinds of kasakiman. Yan. Kasakiman po magdadala na sa isang tao sa impyerno. But we praise the Lord because God is teaching us how we are going to use the wealth or the provisions that God has blessed us with. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon na magbigay. Kaya yan, may mga exhortation, wag kayong magtaka, ay naku, may contribution na naman. Ano ba naman itong church na ito? 2 beses na mag-offering, tapos meron pang another contribution. Magpasalamat kayo. God is thwarting, God is going against greediness in our life. Kaya tinuturuan niya tayong mag-let go ng pera para hindi mag-develop ang greed sa atin. Kasi kapag ang greed nagkaroon ng ugat sa atin, this will bring us to hell. Even if we keep coming to church, singing praises to God, if there is greed, sa impyerno po ang patutunguhan natin. Just like the story of Lazarus and the rich man. Si rich man, wala namang nakalagay na kasalanan na ginawa niya doon. Hindi naman sinabi na this rich man killed many people, this rich man corrupted the government, kaya nagkaroon siya ng mga maraming pera. This rich man is a contractor, hindi niya naman sinabing ganon. Okay? Na nagloko, o kaya nag-corrupt, o kaya nag-hold up. Walang description doon sa Bible. Ang nakalagay lang, rich man.
Pero bakit siya pumunta sa impyerno agad-agad pagkatapos niyang mamatay? It's because nandun kay Lazarus ang description. Kasi si Lazarus was a beggar, isang pulubi. Pero ang kakainin niya ay hinihintay niya mula sa mesa ng mayaman na malalaglag. Yun ang hihintayin niya, yung malalaglag mula sa table ng mayaman. Bakit kailangan niyang maghintay ng malalaglag? The rich man became so greedy that he did not share. Rich man ka na nga eh. Ano pa ba't i-share mo yung pagkain mo, hindi mo naman mauubos ah. Pero dahil greedy siya, ayaw niya na may makinabang sa kayamanan niya kahit na masira pa, mag-molds pa, di ba? Minsan yung mga tao kung kailan meron ng mold yung tinapay tsaka i-share. Nung wala pang mold, ayaw niyang i-share. Tapos nung napanis na, tsaka niya sasabihin, oh, Cheche, I give you this. This is very expensive. Pero kung lalasahan mo, ang asim na. Diba? So, yun. So, naging greedy yung rich man. Hindi niya binigyan, hindi niya shinare kay Lazarus yung kanyang kayamanan. And so, what happened? With that simple selfishness and pagiging madamot. Kaya, huwag niyong maliitin ang pagiging madamot. Delikado yan. Amen? Huwag niyong sabihin na, ay, di bali, parang hindi masyadong kasalanan ang pagiging madamot. Ayan po ang kasalanan ni Richman. Naging madamot siya, kaya diretso siya sa impyerno. Amen? Kaya yan, pagiging madamot. Okay? So we praise the Lord that we are given opportunity to open our hand, to release our blessing, to support the kingdom of God, to support the people who are in need of salvation. Kaya yan, we are exhorting tithes and offerings. Bakit saan ba pumupunta? Huwag niyo pong isipin na, ay, pinag-aatian ni Pastora Dominga, so itong naibon, divided by 4. Hindi po, hindi po, mga kapatid, para malaman po ninyo, hindi po yan dinidivide into 4. Amen? Centralize po ang ating giving. Centralize po ang ating giving, naiipon po lahat yan. And then, syempre, pupunta sa mga rental. Saan tayo mag-church ngayong umuulan kung wala tayong church? At yung church po natin, nire-rentahan po natin. Eh, sino naman ang magbabayad? Syempre tayo, na magkakapatid. Amen? Sa isang pamilya, kagaya din na sa natural family natin, bakit kung nangungupahan tayo, yung isa lang ba ang magbabayad? O si ate na lang, o kaya si magulang na lang, puro magulang na lang. Eh, you are also able, di ba? Ambag-ambag. Kailangan, gusto nyo ba ng ulam na masarap? Okay, sasabihin, ambag-ambag tayo. Ganun kami magkakapatid. Gusto nyo ng coke? Okay, patak. Oo, may gusto kayo? Patak. Kasi hindi pwede na isa lang palagi. Ganon din sa pamilya natin sa spiritual. Siyempre, bahay natin itong lahat. Kaya yan, may offering tayo, may pledge tayo para meron tayong maiambag, masustain natin ang church ng Panginoon. Amen? Para nandito tayo sa loob habang umuulan o kaya matirik ang araw. Kaya hindi tayo masasunburn. Why? Because we have a house. Kaya lahat ng offerings natin para sa needs ng Kingdom of God. And yung iba na masusobra, isisend natin para sa mission, isisend natin para sa mga gawain ng Panginoon para maipropagate, maikalat, maibahagi ang salita ng Diyos sa iba't ibang lupalong ng daigdig, especially sa Pilipinas na napakadami pa po ng mga probinsya na hindi pa po naaabot ng Ebanghelyo ng Panginoon. Amen? So doon po na pupunta ang ating mga pagbibigay. At salamat dahil, even if people will hate us, we will still preach about giving. Even if people would mock us na, itong pre-believers na ganyan, we will still preach giving. Why? It is the word of the Lord. It's selfishness para sa isang simbahan na hindi nagtuturo ng giving. Why? Very clear po that it is through giving that people will have the release, will have a breakthrough in their finances, in their spiritual life.
So bakit mo ipagkakait ang susi para ma-bless ang mga congregation or ang mga tao? Amen? Kaya whether we like it or not, we will continue to preach giving because it is the Word of God. And delikado po mga kapatid, kung masakop tayo ng greediness. Amen? Ito ang isang bagay na kailangan natin maintindihan. Bakit palaging may exhortation? Para ma-uproot ang any spirit of greediness in a person. Amen? Yan. So mag-ingat po tayo dahil marami na po ngayon ang ang sakim, even sa spiritual, marami na po, pati mga Kristiyano, nagiging sakim na. Pero ma-warningan po tayo ng salita ng Panginoon. Sabi niya, a man's life does not consist in the abundance of his possession. Hindi ang kayamanan mo ang mag-define sa'yo. Amen? Kahit mayaman ka, kung hindi ka naman naglilingkod sa Panginoon, wala din. Amen? At maiiwan din natin lahat ng kayamanan mo. Kung namatay ka, maiiwan. Meron bang inilibing na nakakotse? O kaya nakamotor? Wala. Maiiwan lahat ng ari-arian mo. Pati nga kabaong na mahal, nanakawin pa yan eh. Pagkalibing mo yan, may huhukay. Kukunin yung kabaong mo. Ganun na ang mga pangyayari ngayon. Amen? Anything that is material will be left behind. Kaya yan, wag po tayong mag-focus sa mga material gain. Instead, we need to make sure that we are rich in the Lord. Amen? Number 2, from yung binasa natin kanina, be on your guard and then stand firm in faith. Okay? Kailangan maging matatag tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. At para maging matatag tayo, Colossians chapter 2 verse 7, let your roots grow down into Him and draw up nourishment from Him. Yes. Tignan mo na ang buhay mo at paglilingkod mo ay may ugat, nakapulupot yung foundation mo sa ating Panginoon. At yung nutrients mo, yung nourishment mo ay manggagaling sa Kanya lamang. Amen? So, we can stand firm if our root is deep in the Lord. Kaya yan, ito ang gamit kung bakit tayo nag-church. Ito ang gamit kung bakit tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. In order na yung ating pananampalataya ay magkaugat at pumulupot sa bato. And the rock is no other than Jesus. Amen? Ano pa ang gagawin natin in order to stand firm? Hebrews 10:23. Sabi niya, let us hold unswervingly to the hope we profess. Yes, para makatayo ka ng matatag sa iyong pananampalataya kahit maraming bagyo ang dumating. Okay? Kahit maraming bagyo ang dumating, maraming problema ang mabasa mo sa text na isend sa'yo, o kaya maraming mga tao ang pumutya sa'yo, mag-reject sa'yo, it's because lumalago ka sa iyong pananampalataya. You know, you expect that people will hate you because of your faith, and that is the essence of believing in the Lord. Amen? Maraming puputya sa'yo, baka pati nila kayo, maging ng persecutor mo. Eh, nung hindi ka Kristiyano, wala siyang pakialam. Kahit na maging worldly ka, wala siyang pakialam. Nung naging Kristiyano ka na, ay sus, ang muna matati, agumot-umutun. Amen? Why? He is being used by the devil to distract you, to destroy you. Amen? Kaya huwag kang magtaka, you stand firm. Hold on to the hope. Ano ang hope mo? The eternal life, which is in Christ Jesus. Amen? That is our hope. We are hoping for a mansion in heaven. We are hoping for eternity in heaven together with Christ. Amen? So you hold on to that. Huwag kang bibitaw. Kapit lang, kapatid. And in 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, what else are we going to do in order to stand firm? Hold on to the teachings we passed on to you, the truth, the Word of God. Aside from holding on to the hope, yung pinanghahawakan mo, yung hope mo, yung pag-asa mo sa buhay, at walang iba tayong pag-asa kundi ang Panginoon lamang, we hold on to the teachings as well. Amen? What is the teaching of the Lord? The truth. You will know the truth and the truth will set you free. Yan. Kaya ngayon, napapakinggan natin
natin ang salita ng Panginoon, unti-unti tayong napapalaya sa mga maling akala, sa mga maling tradisyon, sa mga maling pananampalataya, sa mga maling pagsamba. Akala natin okay lang, akala natin mga bagay na created by the hands of man ay representation ng Panginoon, kaya nagsasamba tayo sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Pero hindi pala. Nalaman natin na we can worship God directly. No need for images, no need for anything created by the hands of man. Amen? Hindi na kailangang ibulong sa dahon para yung dahon ang mag-abot sa ating Panginoon ng ating pangangailangan. Amen. So, we need to hold on to the teachings na kung saan tayo po ay na-born again or nanampalataya sa ating Panginoon. Huwag nating bibitawan because Jesus and the Word are one. Iisa po yan. Jesus is the Word from the beginning that became flesh and who was crucified on the cross to give us eternal life. Amen. So, awan di manggibati sa umiya po Diyos. Huwag mong bibitawan ang salita ng Panginoon na napakinggan mo at pinaniwalaan mo. Kaya importante na palagi tayong magbasa. Kahit meron tayong projector dito, it's still good to have your physical Bible with you so that you can underline, okay? So that you can write down any notes na nagrema sa iyo. Para kapag nag-bug down na ang mga Bible application sa cellphone, and it's possible, you know, it can be politically controlled. Lahat ng mga application sa mga cellphone natin, it can be politically controlled. Like in China, wala silang Facebook doon. Bakit? Kinokontrol ng government. Kaya hindi nakakalabas kung ano ang nangyayari doon kasi wala eh. Wala silang access sa Facebook. Hindi kagaya sa Pilipinas. Aksidente, madama, nangyayari pa lang yung aksidente, nasa Facebook na. Kasi imbis na tumulong ang mga tao, nag-video muna. Di ba? Imbis na, aray, nabunggo ako, tumawag kayo ng 999. Tapos, sandali lang, pang likes and share. Pang content. Yan. Kaya wala. Hindi na-filter. Kaya alam lahat ng bulok natin. Alam ng buong mundo. Kasi, naka-flash doon. Hindi man lang natin ikahiya na, ay, nakakaya naman kung umabot pa hanggang sa iba't ibang bansa. Pero hindi, for content sake, for likes sake, sige. Yan na ang nangyayari ngayon. Pero tayo, we hold on to the teaching na ipapasa sa atin, na naituturo sa atin. Because the Word of God is our life. Amen? Hallelujah. Ano pa? Matthew 24:13. Bakit kailangan mag-stand firm? It's because he who stands firm to the end will be saved. Kung susuko ka, ay alam na this ang kahihinam na. Ang linaw eh, sabi niya, kung sino ang mananatiling nakatayo hanggang sa dulo, ay siya lang ang maililigtas. So paano yan, Pastora, kung sumuko ako, ay hindi na ako tumayo, hindi na ako nagpatuloy. Alam mo na, hindi na natin kailangang ispilingin yan. You will not be saved. Because only he who stands firm to the end. Standing firm, ibig sabihin, hindi nakatayo palagi na yung nangangalay na parang mga kadete sa PMA na nakaganon na lang. Hindi po, hindi ganyan ang ibig sabihin na standing firm. Standing firm, ibig sabihin, naglilingkod, gumagawa ng kalooban ng Panginoon hanggang darating si Kristo. At kung nakatayo pa rin tayo, nagpapatuloy tayo, we are filled by the Holy Spirit of God, we are obedient, committed, and submitted to the Lord until the end, then the salvation of the Lord is ours. Pero kung tumigil tayo, tapos hindi na natin binibigyan ng importance ang Holy Spirit, we do not ask the Holy Spirit to come and fill us, of course, magiging mahina tayo. Because we only become strong by the Holy Spirit of God. So, importante na, Lord, fill me with your Holy Spirit, O God. And how does the Holy Spirit come? When you worship, when we pray. Amen? When you worship, lalo na kung you feel like down, di ba? Minsan, dumarating yung mga ganun, lalo na tayong mga babae. We become moody. Especially during our monthly period.
Pati mga nag-menopause na moody pa din. Ganun talaga yata. Okay? We become moody. But sometimes, yung moodiness natin, yung hindi natin maintindihan na mga nangyayari yung mood natin or yung emotions natin are sometimes also due to spiritual things. Huwag nating irason palagi kung masungit ka, irritable ka. Pagawin! Alam ko na ta! Hindi. Spiritual na eh. Sometimes it's spiritual struggle na that's causing you to become rude, that's causing you to become irritated. We need to rule out. Amen? Lord, mas asar, lagi na lang naiinis ang damdamin ko, Panginoon. Bakit, Lord, ang iksi ng pasensya ko ngayon? Konting bagay lang na ginawa ng kasama ko. Irritable na ako, galit na ako kaagad. Lord, ayaw ko ng ganitong feelings. I don't like this feeling of God. Lord, fill me with your Holy Spirit. Why do we need the Holy Spirit of God? Because the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, long-suffering, gentleness, kindness. Kung wala ka ng kabaitan, tama ba yun? Nawawalan ka na ng kabaitan. Pero hindi naman yung pagiging lumaluha. Kung nawawalan ka na ng gentleness, ng kabaitan, ibig sabihin, the Holy Spirit is running out in you. You need to be refilled. Lord, fill me once again. Because only when the Holy Spirit comes, that there will be again love, joy, peace. Walang ibang source ng fruit of the Holy Spirit. Holy Spirit lang talaga. Amen? Walang ibang source, kundi Holy Spirit. Kaya kung nawawalan ka na ng love, Holy Spirit ang tawagin natin. Amen? Kaya importante ito, mga kapatid, in order that we will have this salvation promised by God. Okay? The third one that we need to do, according to the verse that we have read, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous and be strong. Be strong and courageous. Bakit? Kumandyan ng Panginoon. Kasi nga, the world is becoming wicked. Kaya dahil nagiging masama na ang mundo, kailangan mong maging malakas at maging matatag. Yan din ang sabi ni Psalms 31:24. Na, be strong and take heart, all you hope in the Lord. Tayo lahat na ang pag-asa natin ay ang Panginoon. Maging malakas ka, maging matatag ka sa ating Panginoon. Ito ang bilin ng Panginoon sa atin. Tayo na nagtitiwala sa Diyos, dapat tayo ay maging matapang at malakas at matatag in this end time. Okay? 2 Chronicles chapter 32, verse 7 to 8. Ito yung sabi ni Hezekiah sa mga army niya kasi nilulusob sila ng mga kaaway. Yung team ni Hezekiah, yan, may kaaway na gustong lumusob sa kanila. And so ano ang sabi ni Hezekiah sa kanila? Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged because of the king of Assyria, the king, yung enemy nila, yung kaaway nila, and the vast army with him. For there is a greater power with us than with him. Sabi niya, mas malakas tayo, merong kapangyarihan na nasa atin na wala sa kanila. At ano ang kapangyarihan na yan? In verse 8, with him is the arm of flesh. Ang kalakasan nila, yung kalakasan lang ng katawan nila. But with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. You see? Kaya maging matatag ka. Kung ang pag-asa mo ay sa Panginoon, huwag kang matakot. Sabi niya, be strong and courageous. Huwag kang matakot. Bakit? Ang kalakasan nila ay nasa kalakasan ng muscle lang nila. Pero tayo, ang kalakasan natin ay ang Panginoon mismo who will fight the battle for us. Amen? Kaya yan ang bentahin ng pagiging Kristiyano. Kaya huwag tayong mainggit sa mga tao sa labas na ayaw nilang maglingkod. Minsan naiinggit tayo. We envy people who are prospering even if they do not know the Lord. Amen? Ano ang sabi ng Panginoon? Do not be envious about these people who become prosperous because of their wicked ways. Because they are just like grass in the field. Para lang silang mga damo na ngayon matayog, mamaya lantana. Amen? Ganyan inihalin tulad ng Panginoon. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot.
kayo, maging malakas kayo. Dahil ang kapangyarihan natin ay wala sa ating mga muscles, kundi nasa ating Panginoon. Amen? Amen. 1 John chapter 4 verse 4. Ay, sige, Joshua muna. Joshua 1:9, ganyan din ang sabi ng Panginoon through Joshua. Have I not commanded you? Ito ang sabi niya sa mga Israelites, and we are now the Israelites of this generation. Sabi niya, hindi ko ba kayo pinagsabihan? Hindi ko ba kayo inuutusan? Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Hallelujah! Isang palakpak nga po sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord! Hindi man tayo anak ng mayaman na kailangan ng bodyguard. Minsan, tinitingnan natin yung mga may bodyguard. Wow, sana all. Di ba? Sana all may bodyguard. Don't you know that God is our personal bodyguard? Amen. Hallelujah, ikaw na talaga. Eh di tayo na. Si Apo Diyos, ni Apo Diyos, ang Panginoon, ang bodyguard natin. Imagine that. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Kaya kahit na anong tawag nito, delikado ang pupuntahan mo, God will be with you. So no wonder, mga kapatid, you know, our outreaches in the Philippines, ay kadilakad. Noon, kadilakad, maglalakad kami ng ilang bundok para makarating sa mga pupuntahan namin. Eh, mga babae kami, mga young people kami, mga bata-bata, nasa teens yung mga kasama ko. Ako lang yung medyo nasa 20s noon. Eh, mag-outreach kami. Tapos, alam niyo yung dadaanan namin, yung mga kasi matatayog ang mga punong kahoy kasi noon hindi pa masyadong pinuputol ang mga pine trees. So, siksikan, masukal yung daanan papunta sa mga outreaches na pinupuntahan namin. Masukal na nga ng mga punong kahoy ang tatangkad pa ng mga damo. Kaya yung mga daanan na yun, ginawa nila na salvage, yung tinatapunan ng mga na-salvage. Kasi mahirap makita kapag may tinapon na tao doon. Mahirap makita. Hindi madaling makita kasi nga masukal yung part na yun. So yun ang mga dinadaanan namin na papunta sa outreaches. Eh, sa bata ba naman namin tapos alam nyo, dahil walang sasakyan, sige, para kami ng para, kahit na anong jeep yan, mapa-private o mapa-public jeep o kaya ano, basta hitch! Sabi yung hitch, kung nagpapara ka at tinaas mo yung kamay mo, hitch! Makikisakay ka, hindi mo alam kung lasing, barumbado ba ang driver. Hindi mo alam eh. Pero dahil malayo ang dadaanan namin, kaya sige, para kami ng para. Pero praise the Lord naman, hanggang ngayon naman, God had preserved us. Amen. Bakit? God will be with us wherever we go. Bodyguard natin siya eh. Diba? Bodyguard natin siya. Lalo-lalo na ngayon na uso ang rape, uso ang kidnapping, naglalakad ka lang, biglang nawala, missing na kaagad. Kaya kailangan natin patatagin ang ating mga spiritual na buhay. Because the promise of the Lord, for those who hope in the Lord, God will be with them wherever they go. Amen? Hallelujah. And in 1 John 4:4, you, dear children, are from God. You see? Salamat sa Panginoon. Dahil kahit pala ordinaryong tao lang tayo, wala tayong maipagmamalaki, we are the children of God and we are from God. And have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Amen? Mas malakas, mas makapangyarihan ang Diyos na ating pinagsisilbihan kesa sa Diyos ng mundong ito na walang iba kundi ang demonyo. Amen? So sabi ng Panginoon, be strong and courageous. And the last that we need to do in this end time is to do everything in love. Importante po, kahit na matapang ka, kahit na masigasig ka, kahit na binagwardyahan mo ang buhay mo, pero kung wala kang pagmamahal, lahat ng ginagawa mo ay tapang-tapangan, pero walang pagmamahal, you are just a clanging cymbal.
Kahit magaling tayo, kahit na gifted tayo, kahit na skilled tayo, but if there is no love, we are not doing it for love, then we are nothing. Amen? So love is very important. 1 John 4:8. Bakit? Because whoever does not love does not know God, because God is love. So ibig sabihin, kapatid, kung ikaw ay you are claiming to know God, there should be no hate in us. Sana po love ang nag-rule sa ating mga puso. Kaya kung sasamba tayo, we are telling that, Lord, my life is in your hands, O God. I believe in you, I serve you, my life is in you. Pero may kagalit pa rin tayo, hindi pa rin tayo nakakapagpatawad, then we are not really in God. Amen? Hindi talaga tayo naniniwala sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nandun pa rin na may hatred sa ating mga puso. Because God is love, therefore, everyone who follows God and who believes in God must also love. Amen? At paano natin makikita kung ano ang karakteristik ng love? In 1 Corinthians 13:4-7. Ano ang karakteristik ng love? Paano ko malalaman, Pastora, kung yung nasa akin ba ay tunay na love or kunwa-kunwaring love lang? Let's take a look at the character of love. Love is patient. May pasensya, may kabutihan. Love is kind. It does not envy. Kung mahal mo ang isang tao, hindi ka kompetensya ang tingin mo sa kanya. Huwag kang mainggit. You rejoice with the accomplishment of one another. Do not be envious. Huwag mong sabihin, nanalo ka lang kasi ganito, kasi tinulungan kita, o kaya, mayroon tayong pagmamurmur. It does not boast. Hindi tayo nagmamalaki. It is not proud. Hindi pagiging mayabang ang love. Okay? Kaya kung kahit na I love you ka ng I love you, kung ang yabang-yabang mo naman, o kaya you are rude, wala ka sa modo, yung character mo, hindi angkop, kahit na very sweet ka sa text na, oh, I love you, I love you, I love you. Puro I love you, ang sinasabi mo, puro ang response mo ay heart. Di ba? Kung bastos ka naman, it is not self-seeking, selfishness. It's not easily angered. Madali tayong mairita. I love you mo lang, ngayon na naman, galit ka kaagad. It's not easily angered. It keeps no record of wrongs. Yes. Love, kung nagpatawad ka na, kung nagsorry na ang isang tao, at sinabi mo na, okay, no problem, I'm forgiving you. Then, no record na sana. Huwag yung paano ba natin malalaman kung may record? Kung the next time na hindi na naman kayo magkakaintindihan, lalabas yung record, manin po didi. Kunamanan. Mula noong bata pa tayo. Ibig sabihin, yung bata kayo, naka-record pa yan, hindi mo pa binubura. Kaya paulit-ulit na lumalabas kasi may record. Amen? Pero sa pagiging Kristiyano po natin ngayon, kapag nag-sorry na, kapag na-settle na, erase na po sana. Amen? Erase na. Huwag na nating i-record, huwag na nating itago yung record niya. Okay? And in verse 6, love does not delight in evil, but rejoices in the truth. Yes, ang pagmamahal ay hindi nalulugod sa kasamaan, sa mga maling gawain, pero ikinalulugod niya ang mga katotohanan at makabuluhan na mga bagay at mga bagay na nagbibigay papuri sa ating Panginoon. And in verse 7, it always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Amen? Yan po ang karakteristik ng love. Kung nandyan sa'yo, ito ang karakter mo sa pagmamahal, hindi lang sa pagtitext ang I love you, kundi nandito, at least man lang na, hindi man perfect, pero at least mayroon. Sana. Okay? Tunay ang pagmamahal mo. Amen? At basahin nga natin sa Tagalog para mas lalong papasok sa ating mga kukote. Ang taong may pag-ibig ay matiisin. Mabait. Matiisin ka, no? I-check nyo ang sarili nyo kung check. Mabait. Mabait daw. Sige, self-evaluation tayo ngayon.
Ang taong may pag-ibig ay matiisin. Sige, bahala kayong mag-check sa inyong mga sarili. Mabait. Mabait daw. Hindi marunong mainggit. Hindi hambog o mapagmataas. Next verse please. Hindi bastos ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin. O mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ano pa? Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. At panghuli, laging pinapasan ang lahat, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Yan ang ibig sabihin ng love. Amen? So, aside from be on guard, spiritual warfare, aside from activating our spiritual weapons, being on guard, standing firm, being strong and courageous, and do everything in love. Okay? So, ganyan po mga kapatid, ang gagawin natin sa end time habang sumasama po ang panahon, ang mga bagay dito sa ating kapaligiran. If we follow the decrees of the Lord, all is well. Amen? Amen. Hallelujah. Sana po nakapagbigay po ng aral ang ating lesson this afternoon and sana po mas maging matatag tayo habang hinihintay po natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So let's pray before I give back to the MC. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagpili mo sa bawat isa sa amin, O God, to for your words to be revealed to your people, O God. Salamat po, Lord, for this beautiful time na kami pong muli ay napalakas at napalalim po ang aming mga pangunawa at pagmamahal at pagsamba sa iyo, Panginoon. It's my prayer, O God, that you make us stand firm through your Holy Spirit, Panginoon. Tulungan mo kami na mag-obey sa iyo, O God, because, Lord, this knowledge, this truth, has no effect in our life without obedience, O God. And Lord, we cannot obey without your Holy Spirit. So I pray that you fill each one of us with your Holy Spirit so that we will all do these things, O God, for the glory of your holy name, not only for ourselves to gain eternal life, but Lord, for people who are still in the darkness, O God, who needs your salvation to be preached unto them as well, O God. Bless your people now in every aspect of their life, O Lord, even those who are watching online. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all at papuri tayo sa ating Panginoon.